Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo dito. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinapakaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gaya nga ng sabi ko kanina, ngayon ay dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya't sinisigaw natin, ipinagbubunyi natin at ipinagmamalaki natin, pinapahayag natin na si Jesus Nazareno ang ating Hari. Kaya nga, di ba, kapag tayo ay nagbubunyi, tayo sumisigaw ng mabuhay. At yun ang ibig sabihin ng Viva. Kaya nga sa buong mundo ngayon, ang hiyaw ay pag sinabing Viva Cristo Rey, ang sagot ng tao ay Viva. Di ba? Pag sumisigaw din tayo ng Viva poong Jesus Nazareno, ang sagot natin ay Viva. Kaya sa araw na ito, ipagmalaki natin, ipahayag natin sa buong mundo na walang sino man ang nagahari sa atin kung hindi ang Panginoon. Viva Cristo Rey! Parang hindi naman buhay. Ang ibig sabihin nun ng Viva ay mabuhay. No? Kaya pag sumigaw kayong Viva, no? Ibig sabihin nun, mabuhay si Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Viva poong Jesus Nazareno! Viva Cristo Rey! Palakpakan natin ng mas malakas ang Panginoon. Ang sumigaw ng mas malakas na Viva, yan ang bubuhayin buhay na buhay. No? Yung mga papatay-patay, no? Lalampa-lampa, no? Inaantok pa yata. Ayan. Alam nyo na yun. Pero, narinig natin sa mga pagbasa, anong uri bang hari si Jesus Nazareno? Ang ganda na sana ng unang dalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Daniel, magbabalik ang anak ng tao nakasakay sa ulap. Kung titignan natin yan, gagamitin natin ang ating imahinasyon.
Parang may effects pa yan, may mga usok pa yan. Bababa mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Siya'y paglilingkuran ng lahat ng tao. Hindi matatapos ang kanyang pamamahala. At sa ikalawang pagbasa, sinabi naman ni Juan sa pahayag, ganun din, babalik si Jesucristo, ang tapat na nasaksi, ang hari ng mga hari sa lupa. May mga alapaap. Sasamba sa Kanya ang lahat, maging yung mga umusig sa Kanya. Dito makita natin ang larawan ng isang haring makapangyarihan, magara at marangal. Ngunit, okay na eh. Ang ganda na ng effect. Ang ganda na ng larawan. At ito naman talaga yung inaasahan natin sa isang hari. Maringal. Makapangyarihan. Pero bakit pagdating sa Ebanghelyo, ang ipinakita ng simbahan, ang piniling pagbasa, ay noong humarap si Jesus kay Pilato? Natitiyak ko na isa sa larawan ninyo ang tagpong ito. Sinong mas mukhang hari sa dalawa? Sa totoo lang. Kung hindi natin alam yung buong kwento, sino ang aakalain mong hari? Si Jesus o si Pilato? Hindi ba si Pilato yung mukhang mas magara? Si Pilato yung matipuno, napapaligiran ng kanyang mga kawal at puwersa, nakaupo sa trono. Samantalang si Jesus Nazareno, kung matatandaan nyo, nanonood tayo ng mga sinakulo, ng mga pelikula, nung tagpong iyon, bugbog na ang itsura niya. Hinubad na halos lahat sa kanya. May koronang tinik. Minumura, kinukutya ng mga tao at mag-isa na lamang. Sa totoo lang mga kapatid, sino ang mas mukhang hari? Kaya hindi nakapagtataka, si Pilato ang mas pinakinggan. Si Pilato ang mas kinampihan. Sapagkat sa mata ng mundo, si Pilato ang mukhang hari. Kaya't ito ang unang paalala sa atin. Opo, humihiyaw tayo. Viva Cristo Rey! Viva poong Jesus Nazareno! At pagdating pa sa piyesta, mas malakas pa yan. Milyon-milyon pa yan. Pero ano bang talagang klaseng hari yung ating ipinagbubunyi? Hindi lang yung haring babalik galing sa alapaap na maghahari na makapangyarihan. Bago siya naging makapangyarihan at marangal, siya ang haring nagdusa. Kaya nga't napakaganda ng larawan ng Poong Jesus Nazareno. Sapagkat nakikita natin sa Kanya ang tunay na hari. Opo, magara ang suot, kumikinang na parang ginto. Pero tignan niyo po siya, ang korona niya, koronang tinik. Ang setro niya, ang krus. Nagdurusa, naghihirap. Ito ang ating hari. Ngunit bakit siya nagdusa? Bakit siya ang mas tunay na hari, hindi si Pilato? Sabi nga niya sa Ebanghelyo, ako'y hari, hindi sa sanlibutan ito. At ang isang ipinakita niyang katangian ng mga pinaghaharian niya, sabi niya, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Yun pala, ang paghahari ni Jesus Nazareno nakabatay
sa katotohanan, nakabatay sa pag-ibig. Yan ang pagkakaiba nila ni Pilato. Si Pilato, mukha ngang hari sa mundo, pero hindi siya nabubuhay sa katotohanan. Napakahalaga kay Jesus Nazareno ang katotohanan. Kaya't ang tunay na deboto, panig sa katotohanan. Ang tunay na deboto, nagsasabi ng totoo. Ang tunay na deboto, naninindigan sa katotohanan. Dahil baliwala, mga kapatid, ang sigaw nating biba, baliwala lahat ang pasanan na yan, baliwala lahat ang ating debosyon kung wala naman tayo sa panig ng katotohanan. Kaya't ipagdasal natin kung papaanong si Jesus Nazareno, sabi nga niya, ako'y naparito upang magsalita tungkol sa katotohanan. Kahit patayin siya, kahit maging mag-isa siya, kahit mahirapan siya, hindi niya itatakwil ang katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Mahal niya tayo. Ililigtas niya tayo. Tutulungan niya tayo. At yun ang mabuting balita, mga kapatid. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno sapagkat yan ang katotohanan. Ano man ang mangyari, patatawarin tayo kung tayo magsisisi lamang. Sapagkat yan ang katotohanan. Ano man ang mangyari, hindi niya tayo itatakwil. Sapagkat yan ang katotohanan. Masasabi din kaya natin ito sa Kanya na ano man ang mangyari, susunod tayo sa Kanya. Ano man ang mangyari, hindi tayo matatapalan ng pera para lang pumanig sa kasinungalingan. Hindi tayo maiimpluwensya lang ng mga barkada at kung sino man para bumaliktad sa katotohanan at hindi na mamuhay sa kabutihan. Hindi tayo pasusuhol sa mga maimpluwensya. Susunod-sunuran na lang tayo. Kung sino man yan, dahil mapera, may pangalan, sikat. Dahil hindi yan ang tunay na pinagaharian ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon natin, ang hari natin, nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa katotohanan, ganun din po sana tayo. Alam niyo mga kapatid, sa larawan ito na dalawang hari, si Jesus Nazareno at Poncio Pilato, alam niyo po, isang katangi-tangi ang pagkakahalintulad din nila. Pareho silang may hinugasan. Napansin niyo po yun? Sa loob lang ng 24 oras ng tagpong ito, may dalawang uri ng paghuhugas na nangyari. Bago humarap si Jesus Nazareno kay Poncio Pilato, nung huling gabi niya sa lupa, di ba naghugas po siya? Ano yung hinugasan niya? Ang mga paa ng mga disipulo. Dahil yung paghuhugas na yon, sagisag ng pagpapakumbaba, paglilingkod, at ang katotohanan na gusto niyang iligtas ang tao. Si Poncio Pilato, pagkatapos ng tagpong ito, naghugas din. Pero hindi paa. Anong hinugasan niya? Ang kanyang mga kamay. Bakit siya naghugas ng kamay? Alam naman niya yung totoo. Walang kasalanan si Jesus. Alam niya, pinagdiskitahan lang si Jesus ng mga saserdote, ng mga pariseyo at punong pari. Alam naman ni Pilato, hakot lang yung mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Alam ni Pilato yung totoo, pero hindi niya pinanindigan. Yung asawa nga niya, kinukumbinsi siya. Walang
Inosente yung taong yan. Alam ni Pilato ang tama, pero natakot siya. Bakit? Dahil nung sinabi ng mga saserdote, pag hindi mo ginawa yung ginawa namin, irereklamo ka namin kay Cesar, tatanggalin ka namin sa pwesto. Kaya sa totoo lang, yung ginawa ni Pilato para din sa mga tao. Yung paghuhugas ni Jesus Nazareno para sa mga disipulo, para sa mga sumusunod sa Kanya. Yung paghuhugas ni Pilato para dun sa mga umuusig kay Jesus Nazareno. Pero sa bandang huli, sa totoo lang, para kanino yung ginawa ni Pilato? Para sa kanyang sarili. Para hindi siya matanggal sa pwesto. Para manatili siya sa kapangyarihan. Para pa rin sa kanyang kapakanan. Yun ang malaking pagkakaiba ng dalawang haring ito. Si Jesus Nazareno naghugas ng paa para sa ating lahat. Si Pilato naghugas ng kamay para talaga sa sarili lang niya. Makasarili siya. Kaya ang tanong ngayon, tunay ba tayo para sa kapwa? Pag may ginagawa ka ba, para talaga ba sa kapwa yan? O baka sa bandang huli, para lang din sa sarili mo? Kaya ka ba naglilingkod? Ang dami ngayon, nagpipresenta sa atin, nagkukumahog, magpapatayan pa. Para kami sa bayan, para kami sa inyo. Magmumurahan pa, magsusuntukan pa, magbabantaan pa. Pero sa totoo lang, para ba talaga sa bayan? Para ba talaga sa tao? O para lang sa sarili? Naguhugas ba talaga ng paa? O naguhugas lang ng kamay? Mga kapatid, ang pinili noon si Pilato. Sana naman ang piliin natin ngayon si Jesus Nazareno, ang tunay na hari. At sa pagsigaw natin ng biba, sana tunay na mabuhay siya, maghari siya sa ating puso at buhay. Pagsigaw natin ng biba, ibig sabihin nun, ako'y panig sa katotohanan, ako'y magsasabi ng katotohanan, ako'y maninindigan sa katotohanan. Pag sinabi kong si Kristo ang ating hari, maghuhugas ako ng paa, hindi ako maghuhugas ng kamay. Ang gagawin ko ay tunay na para sa aking kapwa, hindi para sa aking sarili lamang. Kaya't sa misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo pong aming tunay na hari, haring naglilingkod, haring nagpapakumbaba, haring nasa katotohanan. Kung kaya nga tunay ka nawang maghari sa amin, patawad po kung pumapayag kaming pagharian ng kasinungalingan. Patawad po kung kami hindi na naninindigan, nabubulag sa pera at kapangyarihan. Patawad po kung ang aming ginagawa sa totoo lang ay para sa aming sarili lamang. Maghari kang tunay sa amin upang ang buhay mo hindi lang sa amin, ang tunay na manalaytay sa aming puso at kaluluwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, aming tunay na hari, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.